Okay, good afternoon mga ka-backyard. So, welcome po uli dito sa ating backyard channel, Golden Moon TV. Okay, so ayan po, kung nakikita nyo mga ka-backyard, yan yung holding tank natin ng mga breeder ng ulang. So, for today's video mga ka-backyard ay papakita ko sa inyo, naghiwalay po, may hiniwalay na po ako kasi dito dahil malapit na po mag-hatch yung mga egg niya. Ayan, so ganito po ang practice ko dito mga ka-backyard. Pag malapit na po yung mag-hatch, sineseparate ko na para na monitor ko na po. At pag nag-hatch na po ay mabilis natin maililipat. Hindi po siya magkakalat doon sa holding tank na masasama sa pump. Mahihigop ng pump, kakainin ng mga isda dyan na maliliit yung larvae kung sakaling dyan po mag-hatch. So ito po yung ganyan po yung buried natin na ulang mga ka-backyard. Pasensya na at medyo malabo yung tubig kasi ganyan po yung kulay ng tubig dito sa amin. Ayan, ilawan natin. So yan po mga ka-backyard, pag ganyan na po ang kulay ng mga itlog nila, yung nagba-brown na nag-grayish, indication po yan mga ka-backyard na malapit na mag-hatch ang egg. So meron na lang tayong mga 2 to 3 days, magdadrop na po yan. Yan. So yan po ang abangan nyo mga ka-backyard kung kayo ay beginner pa lang na magpapahatch ng ating giant ulang. So yan po ang ating aabangan. Kasi pag na-drop po nila yan doon sa malaking tank, mahihirapan po kayo makuha yan. Dahil sobrang liliit yan mga ka-backyard. So ayan, steady po yung ating ulang. So linalagay ko po siya sa separate na lagayan na tab. Lalagyan ko na lang po ito ng aerator maya maya kasi hindi po pwedeng wala. Again, balik po tayo dun mga ka-backyard. Hindi po pwedeng mag-hatch yan dun sa holding tank or dun sa breeding tank kasi hindi nyo na makukuha. Sobrang liit po ng mga larvae. At pag nag-drop na po yan, kakailanganin na yan ng brackish water. So soon po, kung nandun yan, mamamatay lang din po. Okay? So ayan mga ka-backyard, update lang po tayo. Pag nag-hatch na po yan, within 2 to 3 days, another update po tayo. Okay?